Yan, magandang araw mga kasaka. Ngayon, pag-uusapan natin ang makabagong teknolohiya sa pagsasaka, ang Rice Mechanical Transplanter. Ito ang makina na tumutulong sa pagtatanim ng palay ng mas mabilis at epesyente. Alamin natin ang kalamangan at kahinaan nito para makita kung sulit ba itong gamitin sa ating mga bukirin. Unahin natin ang mga kalamangan ng paggamit ng Rice Mechanical Transplanter. Una, mas mabilis na pagtatanim. Ang makina ay kayang magtanim ng palay sa mas malawak na sakahan sa mas maikling oras. Kung dati ay isang araw ang kailangan para magtanim ng 1 hektarya, ngayon ay ilang oras na lang. Sa experience po namin, itong isang walk-behind transplanter tulad po nitong nakikita ninyo, kaya pong tumapos nito ng 1 hanggang 1.5 hektarya sa isang araw. Depende po yan sa operator kung talagang sisipagan nila at magbababad silang magtanim. Number 2, tipid sa lakas ng tao. Mas kaunti ang kailangan na magagawa dahil makina na ang gagawa ng trabaho. Malaking tulong ito kung kulang ang labor force sa inyong lugar. Dito po kasi nangyayari yung kulang na po yung mga manananim. Kumbaga yung mga nagtatanim na ngayon, nasa edad 50 pataas na, wala ka na pong nakikita ditong mga bata na nagtatanim. Wala na pong gustong magtanim na mga bata, puro matatanda na. Kaya baka darating yung panahon na wala nang magtatanim na mga bata. Ayun po. Pangatlo, pare-parehong tanim. Nagiging pantay-pantay ang distansya ng mga taniman na palay na nakakatulong para sa mas maayos na paglago at ani. Ang karamihang distansya po nito ay nasa 30 by 20, 15 or 12 kung hindi pa ako nagkakamali. Yung 30 po, 30 centimeter, ang lapad, ang pagitan. At yung atras naman po nito, yun po yung 20, 15 or 12. Ganun po siya ang planting distance niya. Pangapat naman po, makakabawas sa gastos sa produksyon. Bagamat mahal ang makina sa pangmatagalan, nakakapitipid ito dahil mababa ang labor cost at mas mataas ang ani. Sa mga nagpaparenta po nito, maabot po ito ng 6,500 o 7,000 per hektar kung i-rent nyo po. Sa amin po, package deal na po ito eh. Sa halagang 6 to 7,000, sila na rin po yung magpupunla. Pero sa inyo po yung binhi. Ano po? Ito naman po yung disadvantages ng ating rice mechanical transplanter. Una, mataas ang paunang gastos. Mahal ang pagbili ng makina, hindi lahat ng magsasaka ay kayang maglaan ng ganitong kalaking puhunan. Usually po kasi yung mga ganitong brand nyo ng walk behind transplanter, lalo na po yung mga branded, nagre-range po siya ng 250,000 to 300,000. Yang ganyan po, walk behind po ang tawag dyan. Pero marami na rin pong nabibiling surplus, nasa 50 to 70,000 naman po siya. Pangalawa, kailangan ng tamang kondisyon ng lupa. Hindi lahat ng klase ng bukirin ay angkop para sa makina. Kailangan ay maayos at pantay-pantay ang lupa para gumana ng maayos ang transplanter. Meron po kasi yung mga lupa na talagang masyado pong maputik hanggang lagpas tuhod ang putik, doon po nahirapan na po ang transplanter. Pangatlo, maintenance at technical na kalaman. Kailangan ng regular na maintenance at kalaman sa pag-aayos ng sakaling masirang makina. Mahirap ito kung walang access sa technician o pyesa. Kaya dapat, kailangan po natin na malapit lang po tayo sa pagbibilan ng mga pyesa. Pangapat, pangmatagalan ng pag-aruga. Kung hindi alagaan ng maayos ang makina, maaaring madali itong masira. Kaya dapat handang magsasaka sa dagdag na responsibilidad tulad po ng mga pagbili ng mga nasirang spare parts o anong papan. Ayan po. Ang rice mechanical transplanter ay isang makabagong solusyon sa problema ng mabagal at magastos na pagtatanim ng palay. May mga kalamangan ito gaya ng bilis, tipid sa lakas ng tao at mas maayos na ani. Ngunit may mga hamon din tulad ng mataas na presyo at maintenance. Kung kaya ng budget mo at akma ng lupa sa inyong sakahan, malaking tulong ito sa pagpapadali ng ating trabaho bilang magsasaka. Anong tingin nyo? Sulit ba ang ganitong klase ng makina?
I-comment ang inyong opinyon at huwag kalimutang i-like at i-share ang video nito. Hanggang sa susunod mga ka-farmer. Maraming salamat sa panonood. Para mas marami pang kaalaman at makabagong pagsasaka, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Paalam. Maraming salamat po.